Actually, second year high school, nag-start na ako magsulat. Hindi ko naman po masyadong kinakalit, pero nagsusulat po ako. At the same time, dumating po yung pagsubok sa akin, nawalan po ako ng vision, tumago. Nag-try po ako bumalik sa music, kasi na po, pandemic na lang meron sa akin, kasi hindi na po nagkatuloy ng activities na kailangan ay mata. So, nag-try ko po gawa ng kanta na hindi ako nagsusulat through my mind. Bumubo ako sa ng song sa isip. Hanggang sa na-discover ko po yung ganung talent. Gumawa ng song na gano'n. Ito po. Kaya nakagawa ko ng mga songs. Minsan on the spot. O minsan may mga nagpapagawa. Kaya thanks God po ako dahil nawalan man ako ng kata. Binigyan naman po ako ng wonderful at ginito ang talento na may share ko po. At the same time, siyempre ito pong talent kong ito, na sabihan man ako yung mahusay at magaling, hindi ko na po ito kailangan ipagyabang dahil si Lord pa rin ang nagbigay nito. Yun po, thanks God ako. Pwede po ba matanong kung bakit po nagkaroon kayo ng depression? 2008, natamaan ko ng bola yung aking right eye. Bola ng bola ng basketball. Tapos dumating po yung 2009, hindi na po siya napagamot dahil na po ay sa financial. At hanggang dumating naman po yung 2010, nasuntok po yung aking left eye. So, very struggle po sa akin at the same time, namatay din po aking mother. Kaya patong-patong yung nangyari sa akin. At yung dumating po yung nakapag-asawa ko, ito naman po yung pinaka na masasabi kong hardest part of my life na namatayan po ako ng asawa at anak po na nagsisilbi kong mata. Lahat po nawala. Kaya yung po sa lyrics na napunta ako sa QC hanggang napunta ako dito sa Beversia dahil gawa nga yun nga sir yung gusto ko dapat itanong kanina. So ngayon, buti na lang nabanggit niya kasi narinig ko nga dun sa lyrics na parang may tutulakan lumaki sa Venezuela napunta sa QC ngayon. So yung pala po yun. Sige nga sir, pa-detalye pa po. Yun po. So napadbad po ako dito sa Nueva Ecija dahil nga po para makapagsimula ulit at maka-moving forward sa nangyari sa akin na halos ikamatay ko na po. Dahil mabait pa rin ng Diyos dahil binigyan pa rin nga ako ng pag-asa na magpatuloy at ituloy yung pangarap namin mag-asawa na matupad namin yung mga dream namin. Hanggang sa nakilala ko po itong aking kaibigan na si Sam. Isa rin po siyang low vision person. Meron din po siyang talent dahil nga po pareho kaming malabang paningin. Nagkakasundo po kami sa mga bagay-bagay na kami lang nagkakaibigan pagdating sa mga meron kaming gadget na about sa low vision or ganun po sa music. So at nabigyan din ako ng mga family na nandiyan sila para sa akin. Bagamat wala man po akong dito sa San Jose, wala man po akong relatives, pero binigyan ako ni Lord ng mga mabubuting nakapaligid sa akin. So ayun po, ito pong Pilipinas Got Talent na audition. Nagdadaw pa po ako noon hapon po kasi nga meron po anniversary sa church natin, baka mahuli ako. Ngayon sabi ko, bahala na Lord, sige, ikaw na bahala kung talagang ipagkakaroon mo na makarating pa rin ako sa anniversary. Ito nga po na naway, nakarating po ako sa pagtangal dito sa inyo. Thanks God. Salamat sir. Ayun sir, ano yan? Ano lang naman para ako. Pag-anuhan lang naman namin sa mangyari dito ang puso. Oo, nangyari bahag sa mga. Sino na lang po kasama niyo sa bahay? Ayun po, ang kasama ko sa bahay. Siya po. Kayo dalawa. Ayun po, may mga kasama din po kami na siyempre hindi naman po sila nakatira doon pero dumadalo po sila yung mga kasama po. Yung mga mata po, yung kalina yung mata para ipapag-i-assist kasi po yung mga ibang kasama ko po nag-uwian sa kanilang mga bayan at babalik na lang. Sir, may konsulta nila mo ba sa doktor kung may pag-asa pa pong
maibalik po po yun. Actually, kung natatandaan ko po ako ni Sir Luis Manzano, tinulungan niya din po ako regarding sa mata ko. Pero about po sa mata ko, doon sa Asian Eye, ang sabi po wala na po talagang pag-asa. Dahil na po ang aking mga cells mga cells ko po sa mata ay magulo na. So, ang pinabantayan na lang po nila ay liwanag na lang. So, ang pinaka-huling check-up ko po ay I think 2019 pa po yung sinabi sa akin. Pero hindi naman po nagpa-depress sa akin dahil alam ko tanggap ko na sa sarili ko na ganito na ako at mabubuhay ako at mamamatay ako ganito. Acceptan na lang talaga para magsimula na ulit. May ano ito, Jesse? Parang sa asan yung nila? Yung ID. Yung ID. Yung pinapicture mo sa akin.